Hello guys, good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everybody. Ayan, for this morning, pag-usapan naman natin yung mga pagkakamali or mga mistakes na nagagawa ng isang new immigrant nurse dito sa Amerika pagdating nila dito para maiwasan na ng mga parating at hindi na maging parang damay-damay. Damay-damay na lang, o 'di ba? Para maiwasan ng mga parating pa lamang dito sa Amerika. Para naman maging smooth yung transition ninyo guys, pagkarating nyo dito sa Amerika at hindi nyo na magawa yung mga pagkakamaling ito. Kasi may mga iba na hindi naman nila sinishare kasi ay para maranasan nila rin yung mga pagkakamali namin, 'di ba? Para damay-damay na 'to. Pero ako gusto kong i-share sa inyo yung mga pagkakamali, including naman yung mga pagkakamali ko din, siyempre, para hindi niyo na rin maranasan or at least maiwasan niyo ng onti. Number one, pinaka number one na pagkakamali, guys. Ito, hindi ako masyadong nagkamali dito. About sa apartment or titirhan. Alam niyo naman that bulk of your money or a large portion of your net income will actually goes to rent. 'Di ba? Sa renta, pagrerenta ninyo ng bahay ninyo for the first few years na nandito kayo. So, um, ito yung parang malaking portion ng bill ninyo. Halos half ng bill ninyo ay napupunta sa renta ng apartment ninyo. So, gusto ko na pagkarating nyo dito, maging mas kayo mapanuri, mas maging parang maging wise kayo kung ano mang apartment yung pipiliin ninyo, lalo na for mga single na darating dito or kung hindi man single, dalawa lang kayo na darating dito like husband and wife lang, wala kayong mga anak, ganyan, tapos kaya niyong magrenta lang ng isang one-bedroom apartment. Ito lang ang always niyong tatandaan. Dapat, kung mag-aano kayo ng apartment, hindi ko naman sa sinasabing kumuha kayo ng pinakabulok na apartment na hindi suitable sa inyong needs or pangangailangan, hindi pasado sa inyong standards, o kaya very unsafe. Tumira kayo doon sa isang very, anong tawag dito, sketchy. Parati ko yung parati ko yung naririnig dito yung word na parang very sketchy place na parang sinasabi nila na parang hindi safe, parang kaduda-duda or nakakakaba, sketchy sabi nila yung place. So, hindi ko naman sinasabi na kumuha kayo ng ganun para makatipid lang kayo, 'di ba? I myself ayoko din ng mga ganong, place maski pinakamura pa siya. So, always think twice or thrice before you get the apartment na parang napusuan ninyo. So, at least kung kukuha man kayo ng apartment, go with at least 25 to 30% of your disposable net income or yung pinaka-net income nyo na. Kunyari, for example, meron kayong, kunyari, net income per month na 2,000, net income per paycheck na 2,500. So, times 2, kung kayo lang yung kumikita, that's $5,000, di ba? So, maglaan lang kayo ng at least 25% to 30% ng inyong sahod. So, 30%. So, at least, wag kayong lalagpas. Kung kunyari, yung income ninyo is nasa $5,000 lang, wag kayong lalagpas ng 1,500. 'Di ba? Sinabi ko nga kanina na ang bills ninyo ay ang apartment ninyo ay almost half or half ng bills ninyo. So kung nasa 1,500, 1,600 na kayo, tapos yung may mga karagdagang bills pa kayo like car insurance, car mortgage, and everything, aabot kayo ng bills ng more than $3,000. So, just imagine that, guys. More than $3,000 combined with your bills and food and everything. 5,000 lang yung net income ninyo. Magpapadala pa kayo sa Pilipinas.
anong matitira, 'di ba? Anong matitira, anong makukuha ninyong ano 'to, ipon sa gano'ng kalagayan. Kung nasa 35 to 40% na yung apartment ninyo, yung halaga ng apartment ninyo doon sa net income ninyo, tapos meron pa kayong bills and everything, dito niyo masasabi na parang on your first year na parang, "Ay, sana hindi na ako nag-Amerika, kalokohan pala 'tong American dream at wala palang kuwenta ang American dream, nakakaloka, dapat hindi na ako nag-Amerika, dapat nanatili na lang ako sa Saudi Arabia na parang doon libre ang bahay, libre ang ganito, libre ang ganyan, libre la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 ." Ang daming sinasabi. Yun pala, hindi problema yung sahod or yung paglipat ninyo dito sa Amerika. Ang naging problema, tanungin niyo yung sarili niyo na ha, ang pangutana is, masyado nyo bang binago yung lifestyle ninyo pagkarating dito sa Amerika to show off? Para ipakita sa mga kaibigan nyo na nasa Middle East or nasa Saudi Arabia na parang, "Ay, nasa Amerika na ako, living the life of an American dreamer. Living the life na ito, dapat may kotse, dapat inggitin ko yung mga ano." Dapat inggitin ko yung mga friendship ko na nasa Saudi Arabia. Pakshalak. 'Di ba? Mga gano'n, may mga gano'ng mga ano 'to, merong mga gano'ng mga pressure sometimes. Nagkakaroon kayo ng mga gano'ng pressure na dapat maganda na yung pamumuhay niyo dito sa Amerika ay dahil sa what? Hindi niyo pa na overcome yung insecurity ninyo sa inyong katawan. O 'di ba? Marami pa kayong kasi we tend to like impress people or show off to other people we don't even know and like because of our what? Insecurity. Daming tinamaan. Char, joke lang yun. So ayun, please lang kung ang disposable net income ninyo ay $5,000, sus mag-isa lang kayo dito or husband and wife lang kayo dito, wag naman sumobra siguro ng mga 1.5. Si mga 1.2, 1.3, 1.1, mga ganyan, sakto na yon para makakuha kayo ng maayos na bahay, di ba? Wag magmadali. Wag magmadali, guys, 'di ba? Ayun, pangalawa, car. Ayan. Etong car na 'to, ito yung ano, number one na parang ang daming mga tanong about this car na parang kukuha ba ako ng brand new, kukuha ba ako ng second hand. May mga iba kasi na parang preferred nila yung brand new because ayaw nila ng mga hassle na, ayaw nila yung parang mga nasisiraan. Sabi sabi ng iba kumuha na lang ng certified pre-owned. No matter what you choose, kayo ng bahala dun. Pero, sabi nila after pagkalabas ng car sa ano 'to, sa dealership, bumababa agad ang value and it's not a good investment. Definitely, car is not a good investment. So, kumuha lang kayo yung sakto sa pangangailangan niyo, guys. So, if I were you, kumuha kayo ng car na parang kung gusto niyo talaga ng brand new, kumuha kayo yung pasok lang sa budget ninyo. Siguro yung mga mortgage is less than 600, ganyan, 'di ba? Ako ngayon, sa totoo lang, yung binabayaran ko sa car is nasa $540 per month. So, nangangalahati na ako ng bayad kasi nga mahigit 2 taon na rin akong nagbabayad ng car. So, nangangalahati na siya. So, in short, kalahati na lang yung babayaran ko. So, hopefully, in about 2 years or 3 years, matapos ko na yung aking car payment para wala na tayong iniisip about the car. So, always, ang ang sinasuggest ko, sana lahat na ng bills ninyo or lahat na ng inyong gastusin, including your food, including your car and your apartment, is nasa 50% kung hindi man below 50% ng inyong sahod.
'di ba? Kasi kapag more than 50% wala, kinakain lang niyan yung pagsi-stay niyo dito sa Amerika at masasabi niyo talagang hindi worth it. Hindi worth it not because hindi talaga worth it mag-Amerika. Hindi worth it because of your insecurity, because you are showing up, because ayoko na lang magsalita, 'di ba? 'Di ba, hindi siya worth it kasi nga masyado kang pasosyal. Okay, eto kumakain din 'to ng, ah, pagsasabi ninyo na parang hindi worth it ang mag-Amerika. Buying expensive things like buying expensive bag, buying expensive 'di ba pagkarating ng mga Pilipino dito parang pasosyal-sosyalan, yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys, magising tayo sa katotohanan na parang yung iba kasi na parang, "Ay, dapat naka-LV ako. Ay, dapat nakaganito ako, dapat nakaganyan, dapat ang bag ko dapat sosyal, dapat parati ako nagta-travel, dapat parati ako nag-aano para makita ng mga ano, ng mga friendship ko na nasa Amerika ay nasa Amerika, na nasa Saudi, Qatar, Abu Dhabi, living the dream ako dito tapos magmumukha akong mayaman sa social media. Pero yun pala wala, butas yung bulsa, butas yung bank account. 'Di ba? Ay. The more you know what, um, the first step to wealth creation is to tell the truth about who you are. Show them who you are. Kung wala talaga kang pera, show na wala ka talagang pera. Kasi yung mga ibang tao kasi, they wanna wear their money. They wanna show off. 'Di ba? Gusto nila makita na parang ano, um, napakayaman nilang tingnan. And that's what you call social climbing. Social climber pa more, 'di ba? Ayan, wag na nating anuhin do'n. Basta maraming mga tao dito ang, sobra kung makapagpasosyal, sobra kung bumili ng mga bag na mga mamahalin at kung ano-ano pa para lang mag-show off because of their what? Insecurity. Okay lang naman kung you can really afford it, 'di ba? If you are, someone who can really afford na sobra-sobra na yung iyong net worth. Pang-apat, padalos-dalos na desisyon. Ito, um, isa din 'to sa mga sisira sa'yo, itong mga padalos-dalos na desisyon. Yung parang nakapagdesisyon ka na sa isang bagay, nakapag-down payment ka na sa ganitong, kunyari kotse, nakapag-down payment ka na sa ganitong apartment, tapos bigla mong babawiin. Kasi nga, hindi siya swak sa budget mo or namahalan ka sa apartment na yun. And sasabihin sa'yo ng property management or ng company na parang, "I'm sorry, the down payment or the processing fee is non-refundable. Hindi na natin itutuloy itong ganitong contract, pero non-refundable na siya." O, 'di ba? So that breaks your bank account again. You wasted money again. So wag padalos-dalos ng desisyon sa mga bagay na hindi ka sigurado. Triple check, triple times mong pag-isipan bago ka pa maglabas ng pera dito sa Amerika because hindi siya, yes, malaki yung kikitain mo kada araw, of course. You're being paid hourly rate, you're being paid ganyan, pero hindi ganun kadali kumita ng dolyar dito sa Amerika. Napakahirap kumita ng dolyar dito sa Amerika. Pagsisikapan mo talaga siya. So, if I were you, take care of your money, alagaan ng maayos yung perang pinaghirapan. Huwag padalos-dalos ng desisyon. Meron kasing mga iba na parang they go into a decision because they want something like this. They want people to perceive them as someone who has a lot of money. Again, they want people to perceive them as someone who has a lot of money by their what?
by the house that they live, the couch that they have in their house, the car that they drive, the bags that they wear, the bags that they wear, 'di ba? Yung mga pag-aari nila, yung mga ganyan. Oh, oh Lord. Things will never define who you are. You define the things around you. Wow, English. 'Di ba? Padalos-dalos ng desisyon. So, sana maiwasan natin itong padalos-dalos ng desisyon or pagiging impulsive kumbaga, 'di ba? So, pangatlo ay, experience. Ito yung hinuli ko talaga, experience, nursing experience, guys. Sana ay, lahat ng mga darating dito ay, meron ng maski maonti kung hindi man extensive, na nursing experience. Hindi ko sinasabi na dapat current or kung ano man, at least meron kayong nursing experience. Hindi yung wala naman kayong kaalam-alam talaga as in, ni mag-IV hindi kayo marunong, 'di ba? Okey lang sana kung difficult vein hindi niyo ma-IV yan, okey lang 'yon. Pero kung visible yung vein or what, pero hindi niyo pa rin matusukan o kaya may mga basic procedure na hindi niyo alam o kaya yung parang mag-vital signs lang hindi niyo pa alam, 'di ba? O 'di ba, nurse pa kayo? Nurse ba kayo or hindi? 'Di ba? So experience, gain some experience before coming here. I know na maraming mga new grad dito ang nakaka-survive naman, pero iba pa rin na darating kayo dito sa Amerika na meron kayong dalang experience from the Philippines or from the Middle East bago kayo pumunta dito. And I hope kasi everyone has experience bago pumunta dito kasi nga hindi biro ang mag-alaga ng pasyente dito, guys, or maging nurse dito sa Amerika kasi lawsuit lawsuit laws la lawsuit is everything, 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 everything. Lahat ng gagawin ninyo, day. Everywhere, everywhere, kahit saang state kayo pumunta, saang hospital, as in, madedemanda at madedemanda kayo kung hindi kayo competence mismo sa inyong field of specialization. Hanggang dito na lang, sana ay may natutunan kayo. Um, sa mga sinabi ko, sana ay hindi nyo na maggawa itong mga mistake na 'to na nagawa ko or nagawa ng iba nating mga Conars pagdating dito sa Amerika, okay? We live for ourselves, we live to spread love and kindness in this world. We don't live to impress people we don't even know.